Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back naman po kayo ngayon dito sa ating Pilipinas News Channel na kung saan ako po ay maghahatid sa inyo ng mga balita na nakalap po natin itong mga nakaraang oras at mga nakaraang araw. Ayon po dito sa News 5, 143 Pinoys pardoned in UAE, says Marcos. So ito po ay magandang balita sa ating mga Pilipino sa bansa po natin dahil yung mga Pinoy na kababayan po natin ng mga minamahal nating OFW na siya nagbibigay ng karangalan sa ating bansa ay 143 po sa kanila na nakagawa po ng mga ilang bagay na tumataliwas sa batas ng UAE ay nabigyan po ng pardon. Ito pong ibig sabihin ng pardon na parang napawalang bisa na po yung mga kasalanang nagawa po nila. At yan po ay dahil sa ginawa po na hakbang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Masabi po dito sa Rafi Tulfo in Action page, ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon October 15 na 143 Filipinos na mayroong minor offenses ang pinagkalooban ng pardon ng United Arab Emirates. Ito ay kinumpirma mismo ni UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed kay PBBM. So yung pong president ng UAE at si President Bongbong Marcos po ay na-confirm po nilang dalawa na meron pong pardon yung pong mga may minor offenses na mga Filipinos na nakatira po sa UAE or mga nagtatrabaho sa UAE. So isa po itong magandang balita sa mga kapwa po natin Pilipino, lalo na po sa mga pamilya ng mga nandoon sa UAE na nagsasakripisyo. So isang bagay po na napakagandang hakbang po na ginawa na ito ni Bongbong Marcos. Ipinapaabot ni Senator Idol Rafi Tulfo ang kanyang pagbati kay PBBM dahil sa makatagumpay na pakikipag-ugnayan niya sa UAE. Nagpahayag din ng taus-pusong pasasalamat si Senator Idol kay President Sheikh Mohammed bin Zayed sa kanyang malasakit sa mga Pilipino. Gayon din sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers dahil sa pagsumikap nila upang masiguro na ligtas ang ating mga kababayan doon. Bilang chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers, patuloy na tututukan at imomonitor ni Senator Idol ang kapakanan ng mahigit kumulang na 700,000 OFWs na nagtatrabaho sa UAE upang tiyakin na sila'y nasa mabuting kalagayan. Mga kababayan, 700,000 po pala yung mga Filipino na nandoon. So, imagine, 11 million po ang population ng 110 million ang population ng bansang Pilipinas. So, halos 0.09% ay nandoon po sa UAE ngayon. At yan po ay naayos ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kung hindi pa po ito sinabi ni sa page ni Rafi Tulfo in Action, hindi pa po natin ito malalaman. Okay? At ganoon din po, sa Boy Kumo TV Boxing naman po tayo, sa mga boxing fans po dyan, ang pamagat po nito ay ang laki ng gloves ni Cuadro Alas. Kasi po ito po yung haka-haka ng maraming tao, lalo na yung mga boxing fans na pinagsuot umano si Cuadro Alas kasi meron ng malaking gloves, pang 10 ounce, diba? Pang 10 ounce. At kay Sanchez naman ay 10 ounce dahil nga po mga kababayan, sa pagiging overweight ni Casimero bago po yung bakbakan nila. So, si Casimero po ay naging overweight kaya po nagkaroon ng pagkakataon na mag-demand si Sanchez sa kanya. Pero para po basagin ng haka-haka, sabi po dito, dahil hindi nakuha ni General Casimero ang weight limit sa Super Bantamweight Division, maraming nagsabi na pagsusuotin daw siya ng mas malalaking gloves or 10 ounce gloves sa mismong laban. Ang 10 ounce gloves ay malaki para sa katulad ni Casimero na sa Super Bantamweight Division lumalaban. Kadalasan, ang sumusuot nito ay mga boxer na nasa welterweight division pataas. So mga kabayan, mayroon po kasing disadvantage kung sakaling magsuot si Casimero or ang isang boksingero ng ganito pong kalaking gloves dahil halos wala na pong epekto or sakit ang gloves na ito or tatamaan po ng gloves na ito. Pero kinumpirma ito ng batikang Pilipino boxing judge na si Edward Ligas na hindi pinasuot ng 10 ounce na gloves si Casimero kundi 8 ounce lang
ang sinuot nito at pantay lang sila ni Sanchez. At ang naging parusa lang ni Casimero ay yung rehydration clause kung saan dapat nasa 128 pounds lang yung timbang niya sa mismong araw ng laban. Pero sa kabila ng parusa na tanggap ni Casimero bago ang kanyang laban kay Saul Sanchez, ay nagawa niya pa rin talunin si Saul Sanchez sa loob ng 1 round lamang. Iba talaga ang lakas ng nag-iisang angas ng Pinas, literal na immortal at malakas. So yun po mga kababayan yung balita sa mga boxing fans po natin na si Casimero po ay isa lang po naging pinakang parusa niya, yun yung dapat 128 pounds lang siya bago yung kanilang actual na laban at ang gloves po niya ay 8-0s, pareho lamang po ng kay Saul Sanchez. At yan lamang po yung mga balitang ating nakalap mga kababayan sa mga oras na ito. Kung kayo po ay nanonood ng mga ganitong klase ng content, mag-subscribe na po kayo para palagi po kayong updated sa ating mga videos dito sa ating channel. Once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.